Good morning! Ito ang saksi sa Balikan po Double natin si Chino Trinidad live mula sa De La Salle University. Kasama niya po ang isa sa mga propesor ng De La Salle University na hinirang o napili bilang isa sa mga 10 outstanding Filipinos. Kasi 10 po yan, outstanding soldiers, outstanding policemen at outstanding teachers ng Metrobank Foundation. Paparangalan nila sa kailan nga ba? Nasa kalendaryo ko yun eh. Dadalo ko dun eh dahil isa po ang inyong lingkod na napili sa mga hurado. Diyan po sa katatapos lamang. Kauna-unahan itong pinagsama ng Metrobank Foundation yung best soldier, best policeman, best teacher sa isang award lang. Dati po hiwalay yung tatlong yun mga kapusoy. Chino, balik ka Chino. Sana may signal na ngayon dyan sa Belasal. Chino? September 7, September 7 yung ano natin, yung conferment ng Metrobank Foundation. Yung award ceremony, September 7. Tama. So may kalendaryo ko. Ito, September 7. Markahan mo yan, huwag kang mawawala, ha? Dapat nandun ka. Dali, babasahin ko lang tama to dahil nakakahiya naman magkamali eh. St. John Baptist de la Salle. May estatwa dito yung malaki, yung simbolo ng mga brothers natin ng de la Salle. Yung Boss Mike, yung dalawang bata na yakap-yakap ni St. John Baptist de la Salle. Yan, nandito ako. Alam mo na kung saan, pansinin mo yung ribultong yan, Chino? Yung isa doon sa dalawang parehong lalaki yan, di ba? Yung isa naka-short pants, napansin mo? Apo, naka-short pants yung nasa kanan ko. Nakapaa? Hindi, actually, nakasapatos. Nakasapatos. Yung isa naka-long pants. Yung isa hindi, meron na rin sapatos. Baka may sapatos na ba? Oo, kasi meron. ibig sabihin yan, yung isa galing sa may hirap. Oo, simbolo na may hirap. Yung isa may kaya. Lahat yan, basta edukasyon para sa mga bata. Kaya si St. John Baptist nila sa lang kinikilalang patron ng mga guro. Patron saint of teachers. Chino. Yan. Okay, sige. Tuloy mo. Sandali, boss. Sasabihin ko lang sa'yo na itong ginagawa natin ito hindi plug ito dahil foundation work ito. May mga nakakilala ako dito sa Metrobank Foundation last year. Okay? Ngayong taon, binago ho nila yan. Ako, kilala niyo ako, sports ang ginagawa, di ba? Ito lang ako kwento ko sa inyo at ang saksi ko rito, yung asawa kong si Babet, di ba? Yung asawa mo, Babes ang pangalan. Yung asawa ko, Babet ang pangalan. Di magkalapit na konti. Yung diyanan ko, Babes din ang pangalan. O ano pang gagawin natin? Ngayon, ito kakausapin natin. Kapangalan naman ng mami niya. Pero bago yan, sa loob ng 14 na araw, 10 magigiting na Filipino o outstanding Filipino sa nakilala ko. Hindi ko alam, Boss Mike, kung anong nakakain ko. At pati yung lugar ng Marawi, isinuong ko. Alam ko, sports lang ang buhay ko. Pero, bahagi ng karangalan. Ito, ibibigay sa iyo. Isa sa mga awardees natin, dinedicate ang buhay niya sa pagtuturo. Teaching, ha? Microbiologist. Ito ang pioneer ng microbiology dito sa Pilipinas. Ayaw niya. Ano to eh, modest to. Boss Mike, siya na magtatama. Bibigay ko sa inyo ang isa sa mga outstanding Filipinos, si Professor Esperanza Cabrera. Ma'am, ito na po ang yung lasalista. Good morning, po. Good morning, Ma'am SP. Congratulations po sa inyo. Thank you po, Sir Mike. Alam niyo, Ma'am, ang nangyari, di ba may interview kayo sa amin? Sa mga hurado? Talaga. Nung tapos na po kayo, binibiro po ako ng ibang mga hurado. Kasi alam nila pong tigalasal din po ako. Sabi nila, Mike, parati mo sinasabi, wala kayong kinikilingan. Wala kayong pinoprotect. Alam niyo sinagot ko, Ma'am SP, pwede ko nang sabihin, tapos na di ba? Tsaka patas naman yung proseso, yung sistema. Sabi ko, pasensyahan na lang tayo. Talagang magaling yung ali, aminin nyo na. Congratulations. Basta congratulations, ma'am. Makita tayo. Oo naman. Sa September 7, formal kayo nagagawaran nung pagkilala sa inyo, Profesora. At lahat po ng mga hurado. Sa balita ko, yung mga huradong hinarap ninyo, ay haharap din sa inyo at sila naman ang magbibigay pugay sa inyo. Bukod sa inyo, doon sa mga iba nyong kapwa awardee, ma'am. Opo. Nandun po kayo. Mag-a-absent po ako sa 24. Papaalam ako pag ako pinayagan. Itagaan nyo po sa bato, nandun po ako, ma'am. Thank you po. See you ulit. Congratulations. Alam ko po na patuloy po itong magiging inspirasyon sa inyo sa pagtuturo ninyo sa mga kabataan. Yung mga sagot nyo sa mga tanong, doon nakapuntos eh.
Oo, sa Opo. mga estudyante, sa pag-aaral ng mga Opo. bata. Opo, sa kaalaman ng mga Thank you bata. po. Ha? At Opo, gusto ko salamat malaman ninyo, po. habang nag-uusap po tayo ngayon, yung litrato ninyo, nakababad po sa GMA News TV sa mga sandali Oh ito. my God. Talaga po. Yes, oh my God. Thank you po. Thank you. Okay, sige po ma'am. Thank you po. Ano mo? Nandito po Sir Chino. Sige, Chino, Thank yan. you po. Parang nahihiya si mama, si doktora. Nakakahiya naman kung tawagin ako sir pa. Shy na shy, ah. Professor at doktor. Alam mo, Shy na shy shy. yan, sir. Pag nakipagkwentuhan ka rito, umupo kami doon sa bangko rito, Boss Mike, yung kung saan nandun yung bangko ni St. John Baptist de la Salle. Aba, isang tanong mo dito, tapos na eh. Ganun kasarap ang kwento nito. Yung dedication niya sa kanyang May isang salita para diyan kay doktora SP Ayan, boss. sa wika English hindi ba? Mararamdaman mo pag nagsalita passion. Yun. Tama hindi? Hindi ba? Passion. Tadali mo. Oo, iba yun. Alam mo yung passion in motion? Yun eh. Passion Iba yung motion. Di ba Ako naman, yung motion, yung gumagalaw? pinagdadaanan ko naman dito ngayong umaga, Chino, passion. Boss Mike. Ayan Sige lang. Boss Mike, para makumpleto tong De La Salle De La Salle University o yung De La Salle ko na experience, bago pagpaalam dito sa special na edition natin ng hindi na to sports saksi, iba na to eh. Bagsakan mo nga tayo ng isang alma mater at magsusuntok ako sa na nitong napakagandang building. Natatakpan man nito. Itong Yusenko building, ang ganda talaga ng itsura nito. Ngayon lang ako nakalapit dito, Boss Mike. Pwede ba ibagsak mo yung kahit kapiraso lang ng ating, makikiatin ako ng inyong alma mater song. Isang bagsak, Boss Mike. Special Boss Mike. Yan. Special pa, Ma'am SPO. Yung isang version, yung may piano. Narinig ba ito ni Doktora SP? Boss, kung Narinig makikita ba mo ito yung... ni Ma'am SP? Ito, narinig niya. Nakataas na kayo kanang kamay niya. Sumusunod Huwag na. Mamaya, ipapadala ko sa iyo yung picture. Baka pwede mo i-post. Talaga nakaka-inspire. Please lang. Para may inspire lahat yun, iba? Kahit Iba, hindi Boss naman Mike. Ibang inspiration na binibigay ni Ma'am SP at ang kanya pong mga kapwa, outstanding Filipinos ng Metrobank Foundation. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami. Hindi porkit De La Salle o kung saan mang eskwela, hindi. Lahat po ito para sa inyo. Iba-iba. Ibang inspiration. Yun ang kailangan natin sa punto na ito ng ating bayan. Inspiration. At pamula po dito sa, sarap po naman extra ng kakaiba, no? Pamula po dito sa campus ng De La Salle University. Ito po si Chino Trinidad, ang in-sports saksi para sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ang oras po natin, mga kapuso, ay alas 8:52, 8 minuto bago mag-alas 9. Sandali po. Tinatawagan po namin lahat ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Public school. Mga estudyante lang po ng public school ang pwede rito. Mga kapuso, ito po ay para sa akademikong taon 2018 at 2019. 2018 at 2019. Academic year 2018 at 2019. Magbibigay po ng libreng college admission test o CAT ang De La Salle University. Yang kung nasaan si Chino ngayon sa Taft Avenue sa Maynila. Sa 25 external testing centers sa iba't ibang mga lalawigan. Ang makakakuha po 50 estudyante galing sa public school na makakakuha po ng pinakamataas na grado dito sa libre na college admission test ng De La Salle University. Nanginginig ang boses ko rito ay makakakuha po ng scholarship galing sa La Salle. Sila po ay magiging Lasaliano nang walang babayarang tuition fee, walang babayarang miscellaneous fee, walang babayarang laboratory fee. At kung sila ay sasailalim sa Vaughan Girard Scholarship Program, bibigyan pa sila ng libre na tulong pampabahay, allowance sa pagkain, mga allowance at iba pang mga pribileyo. Walang kapalit kung di mag-aral lang sila ng mabuti. Walang kapalit. Scholar, Lasaliano, puro. Pero kailangan galing sa public school. Hindi kayo galing sa public school na kayo makailam dito sa ngayon. Mga kapuso, bukod po sa Vaughan Girard Scholarship Program, 50 estudyante yan. Meron pang 17
7 ibang scholarship program ang Lasal, mga kapuso. Meron silang sa mga kwalipikadong estudyante po yan. Kabilang ng St. Lasal Financial Assistance Grant, Star Scholars Program, Gokong Way Grants, Athletic Scholarship sa mga atleta, Cultural Arts, halimbawa, yung mga sa koral, yung mga awit, sa oro, tuition discount at student publications tuition discount. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po kayo sa Office of Admissions and Scholarship. Welcome ang lahat sa Lasal, mga kapuso. Mga scholar, lalong-lalo na. Libre ang lahat, as in lahat. Makipag-ugnayan kayo sa Office of Admissions and Scholarship ng De La Salle University. Sa telepono bilang 536-0225. 536-0225 o 524-4611 524-4611 local 162 o di kaya mag-email kayo sa scholarships@dlsu.edu.ph o magpunta kayo sa DLSU Facebook page sa facebook.com/dlsu.manila.100. Nandiyan po mga detalye lalo na kung saan yung 25 external testing centers sa iba't ibang mga probinsya. Gaganapin din po ang college admission test o CAT ng DLSU sa Taft Avenue Campus sa Oktubre 8 at sa Oktubre 15. Oktubre 8 at Oktubre 15, samantalang yung mga exam sa mga regional testing center ay gaganapin sa Setyembre at sa Nobyembre po, mga kapuso. Welcome po sa Lasal. Ang oras po natin alas 8:55 at 30 segundos, mga kapuso. Ngayon, pag nag-aaral na kayo dyan, mahirap po mag-aaral dyan sa eskwelahan na yan. Maniwala kayo. Kung hindi matindi-tinding panyo dyan, nako, bibigay kayo mga kapuso Kaya naman napakalaking bagay na mag-Memo Plus Gold. Lalo na yung mga estudyante dyan, mga kapuso. Hindi lang to parang matatanda o nakatatanda lamang. Yung mga estudyante, yung mga nagre-review sa iba't ibang mga board exam, ang laking tulong nitong Memo Plus Gold sa pagmemorya sa natural na paraan. Dahil ang pangunahing sangkap po ng Memo Plus Gold, herb o tanim, hindi po kemikal. At isa lang po yung gold. Memo Plus Gold, isa lang po ito. Original at one and only ika nga sa wikang Ingles. Mga kapuso, Bacopa Monnieri po ang pangunahing sangkap nito. Araw-araw po ang inom nito. Ngayon, pati kayo mga lolo at mga lola dyan. Lalong-lalo na, di ba? Nauulyanin, magiging makakalimutin. Niloloko-loko na kayo ng mga apo ninyo. Kayo mismo, tanda mo na. Makakalimutin ka na, mga kapuso. Hirap na kayo magtanda ng mga bagay-bagay. Mga kapuso. Diyan kayo magtiwala sa Memo Plus Gold na yan. Ito po ay natural, inuulit po namin, natural na herbal supplement, mga kapuso, hindi po kemikal. Puro po yan. Ang ginagawa po ng Bacopa Monnieri, yung sangkap nito, pinag-iikting yung daloy ng kuryente sa utak, yung tinatawag na nerve impulse transmission sa utak, mga kapuso. Tuloy-tuloy, walang patid, walang puknat, kaya ang resulta, good ang memory. Malayo sa pagiging makakalimutin at ulyanin sa natural na paraan. Araw-araw ang pag-inom ng Memo Plus Gold, nakasulat sa likod kung paano. Ayan, babasahin nyo lang yan at susundin ninyo, mga kapuso. Mabibili po ito sa lahat ng mga Mercury Drug at mga nangunguna mga butika nationwide para iwas kalimot. Memo Plus Gold. Tandaan po natin, lamang ang tao na may good memory. Oras po natin ay 3 minuto bago mag-alas 9. Kapuso, ito ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mga pagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Atid sa inyo ng Double B sa News TV. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. Good morning! Ito ang Saksi sa Double B. Easy Double B. 2 minuto mga lipas sa ng umaga, magandang balita. 5 seaman na na-stranded po sa bansang Syria. Naku, magulo doon sa Syria. May giyera din doon Ay nakabalik na po ng ating bansa ayon sa Department of Foreign Affairs. Manny Vargas, pasok Manny! Tama ka, Mike, magandang balita nga dahil balik Pilipinas na ang 5 Pilipinong kababayan natin na tripulante ng isang barko na ilang buwang stranded sa daungan ng Latakia sa bansang Syria.
Ang 5 ay napabalik matapos mabigyan ng transit visas ng Directorate General of the General Security ng Lebanon para makatawid sa border ng naturang bansa mula Syria. Ang 5 OFW ay sinamahan ng mga kinatawan ng Pilipinas sa Lebanon patungo ng Rafik Hariri International Airport para sa kanilang naging biyahe pabalik ng bansa. Hindi naman na natukoy sa ulat ng embahada ng bansa sa Syria at Lebanon kung bakit tinigil ang barkong sinakyan ng 5 mandaragata. Samantala, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs ang pagkilos nila para agad maibigay ang kinakailangan tulong para naman sa 20 mandaragat na sakay ng hiwalay na barko na pinigil naman kamakailan sa Libya dahil sa hinalang tangkang pag-upuslit ng langis. Ang inyong kapusuman ni Vargas ng GMA Super Radio TCWP. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Ito, ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Alam niyo yung tinatawag na solar energy, yung kuryente galing sa araw, mga kapuso? Mahal. Yung unang baksak, mahal. Pero sa pamatagalan, mura. Mga kapuso, ito, ay hindi pa tayo nakakasira ng kalikasan. Hindi kailangan ng langis. Mga kapuso, Alangato Solar Energy. Pasok, Alan! Pusirian ng Solar Philippines na pababain ang presyo ng kuryente sa Pilipinas sa mga darating na panahon upang mas mapabilis ang pang-udlad ng bansa. Bilang natatanging integrated solar developer sa Southeast Asia, nagsusupply ang nasabing kumpanya na pag-aari ni Lilian Lebiste ng kuryenteng aabot lamang sa 2 piso at 99 sentimos kada kilowatt hour, ang pinakamababa sa Pilipinas. Kung ikukumpara sa normal na presyuhan 5 piso kada kilowatt hour, di hamak na mas makakatipid ang bansa ng halos 200 bilyong piso kada taon sa Solar Philippines. 30% ito na karaniwang nagagasta ng isang kababayan o kabahayan kung saan tinatiyang nasa 1,000 kada buwan ang matitipid. Dahil sa mura, mas maaari nang bumili ang nasabing mga may tahanan ng solar panels para na sa ganon ay makatulong at makatipid ito sa pang-araw-araw nilang gastusin. Ayon sa walang gastos ng GMA sa Paradyo TCWP, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Nakikinig o nanonood pa si Brother Richie? Tonto. Brother Richie, good morning! Salamat po sa pagtitiwala. Yan oras po natin 5 minuto makalipas sa ikasyam ng umaga. Ito, ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Alam mo pa isang maganda sa solar energy? Ali, hello, good morning. Good morning, Ali. Good morning, mga Enriquez. Good morning, Ali. Ayan, Miss ka bukas na mic namin. mo. Salamat, Ali. May bonus ka. Oh! Si Arnold at si Joel, wala. Oh, bakit? Bastos eh. Meron na bang nakapagbulong sa'yo? Anak mo, mo naman na. Sabi ko sa inyo Buti pa Itong ikaw si medyo, Ivan tawag ikaw Joel medyo, nito. at least may konsiderasyon ka pa kay Tita Babes. Yes, because I know she's still watching, di ba? Ganun ba yun? Yes. Ganito yung solar energy. Oh, Hindi ba? yes. Ay, sa pang maganda sa solar energy, hindi tayo bihag ng kumpanya ng kuryente. That's it, pansit. Hindi ba? Tumpak. Dahil maraming kumpanyang pwedeng mag-supply ng solar Enerhiya po energy ng kahit araw. ang init ng araw ang ginagamit. Hindi ba? Tapos, kakabitan kami solar panel. Hindi natin inuubos ang langis. Right. Hindi natin sinisira Fossil kalikasan. fuel. Walang tinatawag na carbon footprint. Yes. Ginagamit natin natural Yan yung nakakabutas ng ozone layer. At higit sa At lahat, nakaka-global warming. correct ka dyan. Walang ganun sa solar Hindi tayo energy. bihag ng mga kumpanya ng kuryente, yung mga nagge-generate nga, yung mga, kasi yung kuryente, hindi naman distributor, ang Meralco, alimbawa, isa sa mga kumpanya, Meralco, distributor lang yan tigahatid lang yan ng kuryente. At siya yung nagkokolekta para sa lahat Correct! ng Pero may pinagkukunan energy. pa yan ng Yung kuryente. pinagkukunan. Lahat tayo, bihag naman na yan. Binibili din nila. Sa solar energy, Tumpak. maraming kumpanya pwedeng maglaban-laban, magkompetisyon. Yan ang maganda sa solar energy. Medyo nga nahuhuli na tayo pero mabuti naman at mahal pa ba? nakakaagapay na tayo. No? Sandali. Romel, Mahal pa rin ang solar dito sa energy atin. sa atin. Sa ibang bansa, ang dami yung Pupuhunanan mga mo bubong. talaga. Hindi. At saka, puno na ng mga at solar saka ang pan. maganda doon, merong incentive, ika nga tinatawag. Kapag Incentive? tax Ano yun? bawas ka sa tax. Ano yun? Insentibo. Kasi nga pupuhunanan mo eh. Hindi natin alam yun. Pupuhunanan mo Sa eh. Pilipinas, meron ba? Oo. Ay, wala nga. Nalilito ka, Sana nalilito nga, ka. sana nga meron. Tulad sa ibang bansa, kapag kayo po ay nagpakabit, puhunanan ninyo yung mga solar panels para sa inyong mga bahay. Meron kang insentibo, di ba? Bawas sa tax. O kaya,
pwedeng subsidize ng gobyerno. Ibig sabihin, makikibahagi Ito. sila dun sa gastusin. Pero wala Si Mang Pit ng Sultan Kudarat nag-text ito. Sabi niya, doon sa Sultan, maganda pa rito, kahit blib-blib na lugar, pwedeng gamitin ito. Tumpak. Kasi nga, Kasi enerhiya lang ng maliliit na araw. lugar. Oo, hindi nararating Ang ng kable ng kuryente. hinaharness. Ayaw paratingin ng mga kumpanya ng kuryente kasi maliit lang negosyo ron, konti lang ang tao. Ito, si Mampit ng Sultan Kudarat, naka-solar kami dito, nakakasave daw sila ng 20 hanggang 30% sa bill Wow, nila sa 20 to kuryente. 30%. Ang laking bagay po Oo. nun. Ang daming pagkain na mabibili, meron ang daming gamot. Sa Pero sinasabi pag-aaral ng sila, mga bata. Mike, parang hybrid. No, yung parang sa sasakyan, Ano hybrid? parang sa sasakyan, kuryente, tatakbo sa kuryente at saka sa gas. Oo, 'Di ba? oo. So kapag wala ka ng gas, pag naubos yung kuryente mo, sisipa at saka ka palang gagamit. Meron din sa ganyan. Ito, may nagtatanong dito. Nasisipa lang yung ano mo, sisipa lang yung konsumo ng kuryente kapag Oo. wala ka ng solar energy. Ito naman, may nagtatanong dito, 9419, ang huling apat na numero ng dyan cellphone. Magkano po kaya ang gastos sa solar energy? Hindi po yung gastos, yung tipid sa solar energy. Oo, hindi kasi nga ang punto nga nila, pupuhunan. Depende po sa syempre. laki. Oo, pupuhanan. Depende po, depende Pero, doon alam sa- niyo, yung unang baksak lang yan. Oo. Pagkatapos naman Mababawi yan, mo. oo, pag kinwenta nyo, Mababawi mo yung pinuhunan mo sa kalaunan. Makakabawi, makakatipid kayo. Makakatipid malaki. ka. Yun nga lang, kailangan meron kang pampunan. Sana Oo. magawa ng paraan na tulungan din tayo. At sana, diba? yung mga ordinaryong mamamayan. Kami wala sa amin. Kung sa sasakyan, mayroong mga uso ngayon yung mga zero-zero Hybrid interest nga. Yung gano'n. Di ba? Oo nga. Kaya kahit sino ngayon, kayang bumili ng sasakyan, ng motorsiklo, Saka ng mga 60,000, di ba? Gawin Ang nyo down ganyan payment din sa sa solar sasakyan. energy. Di ba? Pababaan ngayon ang sasakyan. Halos pamigay na lang ngayon Tumpak. Kaya nga nakakahetot-hetot ang traffic Volume ng sasakyan. Ang volume. Di ba mga kapuso? Oo. Mahal lang yung initial investment. Ito, Ikaw ba sabi- naka-solar ka na? Hindi pa? Hindi pa. Sabi nga, totoo ba ito? Sabi niya, opo, makakasave sa solar energy pero up to now, wala pa pong environmental friendly na pag-dispose ng mga solar panel. Pinapalitan talaga? pala yun? Oh, I guess. Di ba? Hindi pwede yun. Bakit, ganun din naman, bakit yung mga computer natin, di ba, isa pang ano yan, problema, kapag ano na, yung mga baterya. Paggastado na. Exactly. Ganyan yan. At saka ang baterya po, ano yan, napaka masama, ang sama, mapanira sa kalikasan. Kaya sa ibang bansa, meron din paraan para isoli mo yung baterya mo. Kahit yung mga AA, mga AAA, meron dapat lalagyan sa grocery tapos ihuhulog mo yung mga baterya mo na gastado na. Kasi hindi po basta-basta tinatapon ng baterya dahil yung asido niya, yung battery fluid, sobrang mapinsala, nakakapinsala sa May nag-text kalikasan. dito, Mike, ang kapalit ng solar farm ay agricultural land para sa pagkain natin. Yun ang trade-off. Pili ka. No, Kuryente, that's biodiesel. pagkain. No, Ganun. that's biodiesel. ganun. You mean yung mismong Hindi, imbis na magtanim kumbaga maglalagay ka ng solar panel. Marami namang marami namang lupa na hindi arable totoo po yun. Na hindi na Oo, pagtataniman. pwede naman, sa ibang bansa, sa mga highway, madadaan ka, ang haba-haba, puro solar panel. Tumpak. Oo. Yun ang katumbas nila ng Sa planta Europe, ng ganun, kuryente. no? Yes. Hindi na po yung mga may labasan ng usok, mga ganun. In fact, yung argument niya na yon, narinig ko yan, I think kay Senator Miriam Santiago. Kasi lugar nga daw na, yung iba, di ba yung biodiesel, like ang Brazil, nagtanim ng mais nung after yung 1997 energy crisis. Bakit hindi daw ganun sa atin? Yun yung argumento na imbis na taniman ng makakain, tataniman ng crops para sa biodiesel. So, ganun. Ngayon, ang solar panel lang, wala kang ma-harness na enerhiya pag walang araw. Pag makulimlim. Oo, No. tulad yan, nabanggit mo yan. Direct, ika nga sa termino namin sa trabaho namin, full screen po namin yan. Ano yan? Live nakuha po yan namin ngayon sa EDSA. Zero yan? visibility ang EDSA. Sa ulan? Tingnan mo nga yan, no? Zero nga. visibility. Buti hindi ko po. inabot yan. Ang bahagi ng EDSA sa may Cubao sa mga sandaling Sa ito. may Cubao. Live nakuha po yung mga nanonood ng GMA News TV. Radyo na. TV pa! Ayan, mga kapuso. Tignan nyo, nakabukas na po ang ilaw ng mga Uy, walang sasakyan. galawan, Napapansin nyo? Walang galawan. Yung sa southbound, walang galawan. Hindi lang walang galawan. My God. Wala pa kayo nakikita. Oo nga. Live po yan nakuha. Hindi po ulap yan. Ulan yan. Ulan. Ha? At wala talaga zero My God, visibility. lalo pa lumakas. Bumuhos pa lalo. Kasasabi lang namin zero visibility, lalo pa lumakas. Mga kapuso. Yan po, Ayan. Direct, pwede na natin gandahan yung tarangot. Balik na natin sa mukha ni Ali. Pwede ba? Kanina pa ako nagdudusa rito.
Oh, bakit sa akin yung binalik? Oh. Oh, yeah. Paano nga, please, Kunyari paano to si lang Ali, screen, dead mo. Andoy? Nyari pa to. Oo nga. Oo nga. Kamusta yung biyahe mo? Okay naman. Oh. Congratulations. Ha? Congratulations. Bakit? Diba ikaw representante? Kami ni Ami Pamintuan Oo. ng Philippine Star, editor-in-chief ng Philippine Stars, si Manny Mugato, Mugato ng Reuters Philippines, kasama din namin. Thank you and congratulations. Yung mga senior journalist ng ASEAN tsaka ng Japan nung pinapalabas ni Manny yung mga kuha sa Marawi. Ganun sila. Oo. At sabi namin, magtulungan tayo sapagkat yan na sa amin, malapit-lapit na kami sa inyo. Oo nga. Tatawagan ko sana kayo kagabi. Mag-support our troops t-shirt tayo ulit. Kasi 'di ba, parang mangilan-ngilan na lang. Malapit na raw yung tinatawag Parang huling na yugto. final push kung tawagin sa wikang Ingles. Yung huling Mga yugto kapuso. para tuluyan ng mabawi ang Marawi. Meron po tayong papasok na flash report. Mga kapusong oras po natin, 13 minuto makalipas sa ikasyam na umaga. Superradyo DZWB Last Report. Si Piwi Pacuno, ang GMA News Stringer sa lalawigan ng Quezon na may flash report. Piwi, ano nangyari, Piwi? Yes, Mike. 8 kuhinyero mula sa Maynila ang sugatan matapos na mahulog ang kanilang sasakyang van dito sa bahagi ng Aquilino Highway sa bayan ng Binangan, Quezon. Ayon sa investigasyon ng PNP, patungo sana sa Naga City itong grupo ng mga engineers mula sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines para umattend ng isang seminar nang mahulog nga sa tulay na may taas na 50 metro dito sa may bayan ng Binangan, Quezon. Itong mga sugatang engineer ay sinugod sa isang pagamutan sa Calawag, Quezon at sa ngayon ay dito sila ginagamot. Ayon sa driver nitong van, Mike, ay hindi nga kabisado itong lugar at medyo maliit yung tulay kung kaya't nahulog siya dito sa nasabing tulay. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawa. Grabe. Yes, Mike. Ilan namatay dyan? Dalawa? Tama. Wow, so taob na taob yung sasakyan, ha? Ano Sa ba? ngayon, Mike, ay patuloy ang ginagawang investigation nitong PNP Binangan, Quezon. Samantala, Mike, dalawa naman ang dead on the spot matapos nasalpukin ng isang pampaserong bus, itong isang tricycle, dito naman sa may Quirino Highway rin sa bahagi ng bayan ng Ragay, Camarines Sur. Nangyari ito kaparehas na oras, Mike, kagabi. Itong mga biktima ay sumalpok sa pampaserong bus sa may intersection sa barangay ng GRF. Balik sa inyo, Mike. Salamat, Piwi. Superradyo DZWB Last Report. Kahit na ganitong naulan, mga kapuso, lalo na bukas, umpisa ng long weekend ninyo, mga kapuso, sama-sama kayo. RC Cola kayo. RC Cola. Mga kapuso, palamig, salo-salo. RC Cola Mega 800. Hanggang ngayon, ang suggested retail price ng RC Cola 800 ml ay 16 pesos pa rin, mga kapuso. 16 pesos ang suggested retail price ng 800 ml ng RC Cola na Mega. 4 na baso po kayang punuin yan. Hindi lang po RC Cola Mega, pati po yung RC Juicy Lemon at Juicy Fruit Soda, Orange, 800 ml. Pare-pareho, 16 pesos din lang ang suggested retail price, mga kapuso, RC. Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ng ikasyam ng umaga. Kapuso, ito ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mapagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Atid sa inyo ng Double B sa News TV. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B.